Sa kuha ng CCTV na ito pasado alas 3:40 ng madaling araw noong Miyerkules, January 22 sa kahaba ng Longlong Road sa Barangay Pinsao Proper, Baguio City, makikita ang dalawang lalaking ito na binubugbog ang isang lalaki. Ang bugbugan umabot pa sa gitna ng kalsada at dito na ito natumba. Sinubukan pa nito na tumayo pero pinagsisipa ito at ilang beses na pinagtatadyakan. Matapos ang higit 3 minutong pambubugbog, umalis na ang dalawa na parang walang nangyari at iniwan ang biktima sa daan. Kinilala ng barangay ang biktima na si Robin Bacod Laguyo, 54 anyos at isang mangangalakal sa lugar. Yung victim po natin, nakikita na po natin yan before the pandemic. Hanggang sa nagpumutok si pandemic, nandiyan na po yan, palakad-lakad. And sa observation naman po namin at ng mga tao, hindi naman siya yung pag-alagala na nanggugulo, nang titrip, mga gano'n, nangungursunada, hindi po. Nadiskubre lamang ang biktima bandang alas 4 na ng madaling araw nang i-report ito ng isang concerned citizen pero patay na ito ng kanilang maabutan. Nang panoorin ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa lugar, nakilala ang mga suspect na 15 at 18 taong gulang na mga lalaki na pawang residente ng katabing bayan ng La Trinidad. Lumalabas na lasing daw umano ang mga ito nang mangyari ang krimen. Yes, the influence of Legor, siyempre malakas yung tama nila. Yun na nagdulot na gumawa sila ng krimen. So base sa initial na investigation, sinasabi nga ng mga suspect na napagtipan lang nila kasi actually nakatulog lang yung biktima doon sa lugar na yun at nung nakita na ang suspect, yun pinagtulungan na pinagsusuntok. Dagdag pa ng Baguio City Police Office, hindi lamang bugbog sa katawan ang natamo ng biktima. Ang kinamatay niya based on sa report ng autopsy report is hemorrhagic shock antecedent to a blunt instrument on the head at saka sa chest. Agad namang naaresto ang dalawang suspect at sinampahan na ng kasong homicide ang 18 taong gulang na suspect. At dahil may tuturing na children in conflict with the law, ang 15 taong gulang na suspect ipapasakamay muna ito sa DSWD. Hiling naman ng pamilya ng biktima sa mga pulis ang hustisya. Vanessa Bugtong, RNG News.